Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Sa ilang ako'y kanyang itatawid. Disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Sa buhay ko, pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Hallelujah, amen. Isang magandang araw at umaga po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pong Diyos na buhay at ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan, good morning po sa lahat po ng tagapakinig sa ating himpilan at sa ating radio program na si Jesus ang lahat sa lahat. Tayo po ay patuloy na umeere sa ating AM radio station na DWAD 1098 kHz at maging sa ating pong mga FB page sa CBS DWAD ay napapakinggan na din po tayo dyan all over the world. Kaya naman po, sa pangunguna po ng aming senior pastor, Pastor Rolito Antonio, ako po ang inyong lingkod, Ate Jean Celestial, mula po sa Jacob Antipolo. Ako po ay mag-isa muna ngayong araw na maghahatid sa inyo at muli maghahatid sa inyo ng panibagong aral ng ating Panginoon na muli ay magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating buhay. So ngayon po,
we encourage everyone po, ang lahat na kung meron po kayong mga notebook or ballpen, ay i-ready na po natin at pwede po tayong mag-take down notes ng ating discussion ngayong umaga. Dahil ngayong umaga ay hindi na po tayo magpapapigil na makarinig ng salita at aral ng ating Panginoon. Kaya naman po, mga kapatid, simulan po natin ito sa isang maiksing panalangin. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Tunay nga pong ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago mula pa man noon magpahanggang ngayon, Panginoong Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat po muli sa panibagong umaga, panibagong buhay, kalakasan, hininga, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito at sa araw na ito, O Lord God, ako po ay pakalinisin mo, O Lord God, at maging daluyan ako ng pagpapala ngayong umaga, Lord God. Lahat ng sasambitin ng aking labi, Panginoon, ay mga salitang nagmumula lamang sa iyo, O Lord God, nakapupulutan ng aral ng bawat isa, Panginoon, at maging inspirasyon sa bawat isa, O Lord. Lord, gamitin mo po akong mainam, Panginoon, maging ang mga tagapakinig, Panginoon, ay buksan mo ng mga, bigyan mo ng bukas na puso, Panginoon, ng bukas na isip, O Lord God, upang, Lord God, ang mga salitang kanilang mapakinggan, Panginoon, ay may apply sa kanilang mga buhay, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po. We declare victory, Panginoon, sa gawain mong ito, Panginoong Jesus. Sa'yo po ang papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At kung inyo pong mapapansin, ay mag-isa naman po ako ngayong araw na maghahatid sa inyo ng salita. Wala po ang aking kapartner na si Kuya Boyet or si Kuya Top Celestial, sapagkat siya po ngayon ang bantay sa mga bata. So, ayan po. So, ngayong umaga po, ang ating pong pag-uusapan ay bibigyan po natin ng title na God Wants You Back. Or sa Tagalog po, Nais ng Diyos na ikay magbalik. Oh, ayan. So, ayan po. Ang atin pong kwento ngayong umaga ay makikita po natin sa Book of Jonah, yung story po ni Jonah. So, sino po ba dito, mga nakakaalam ng story ni Jonah? Kilalang kilala po to, bilang isa sa mga propeta sa Biblia, po. Si Jonah, isa po siyang propetang Hebreo na inutusan ng Panginoon na pumuntang Nineveh. So, yung Nineveh po, ito po ay isang napakalaking city. Pero, kaya po pinapapunta dito si Jonah ay dahil nagiging masama na ang mga tao sa Nineveh. Kaya naman, kaya nais papuntahin ng Panginoon si Jonah ay para sabihin sa mga tao na itigil na ang kasamaan na ginagawa nila. Ngunit, sa halip na sundin ni Jonah ang ating Panginoon, ay pinili po ni Jonah na takasan ang ipinag-uutos ng Diyos. So, sinasummarize ko na lang po yung kwento ni Jonah. So, tinakasan niya po yung pinag-uutos ng Panginoon at sa halip na pumunta siya ng Nineveh, saan po siya nagpunta? Sa Tarsis. So, nagkaroon po, nung time po na nandoon na siya sa barko papuntang Tarsis, nagkaroon po ng malakas na bagyo habang sila ay nasa laot at doon na nagkaroon ng desisyon ang mga kasamahan ni Jonah sa barko na itapon siya sa gitna ng dagat at pagkatapos noon pagkatapos ihulog si Jonah ay kumalma ang buong karagatan at sa pagkakahagis na iyon ni Jonah ay nilamon po siya ng dambuhalang isda at pagkaraan ng tatlong araw at 3 gabi ay iniliwa din po siya ng isda at matapos po siyang manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. So, ayun po ang kwento ni Jonah, hindi ko na po muna papatagalin at maya-maya po ay isa-isahin natin kung ano ba yung nangyari kay Jonah at makikita po natin ito sa ating pag-uusapan ngayong umaga. So, ayan po. Sabi po ng Panginoon, He wants you back. Nais ng Diyos na ikaw ay magbalik.
So, ang tanong, gaano nga ba kagusto o kanais ng Diyos na tayo ay muling mapalapit at magbalik sa Kanya? So, yan po ang ating tutuklasin ngayong umaga, no? So, kapatid, kumusta nga po ba ang ating relasyon sa ating Panginoon? Kamusta po ang ating mga pananampalataya? Tila po ba ay tayo'y nawawalan? Or nawawalan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon? Or tayo po ay nanghihina po ang pananampalataya natin? Or baka di kaya po ay nagiging katulad po tayo ni Jonah, na tinatakasan din po natin yung tawag o yung utos ng ating Panginoon. So, dito po sa ating pag-uusapan ay malalaman po natin kung gaano ba tayo talaga kanais ng Panginoon na mapalapit or magbalik sa Kanya. Kung tayo ay nanlalamig, kung tayo ay nawawala ng pag-asa, kung tayo ay nanghihina, kung tayo ay nagiging pasaway, sabi nga po ng iba, sa ating pananampalataya, sa ating sa faith natin sa Panginoon. So, ano nga ba ang mga dapat nating malaman na kayang gawin ng Diyos sa mga panahong nakakaranas tayo ng ganito, ng panghihina ng ating faith, o katulad ni Jonah ay tumatakas tayo sa Panginoon. So, number 1, meron po tayong 3 puntos dito, pero sa kada puntos ay may mga underlying points pa po tayo. So, number 1, God has many ways to get our attention. So, sabi po, maraming paraan ng Diyos upang makuha ang ating atensyon. So, doon po sa kwento po ni Jonah, may 5 hakbang po na ginamit ang Panginoon o ang ating Diyos upang gisingin tayo or gisingin si Jonah mula sa ating spiritual na kawalang interes. Kasi ganun po yung nangyari nawala na po ng interes si Jonah. Gawa nga ng iniisip niya na doon sa Nineveh, masasama na yung tao. So bakit ako ang uutusan ni Lord na magsabi sa mga tao na magbago na sila? Paano kung kuyugin ako ng mga tao doon? So siguro ganun yung iniisip ni Jonah po. So at upang gisingin din po tayo sa ating mga pagsuway sa ating Panginoon. So ayan po, mahalaga pong tandaan na ang layunin po ng Diyos sa mga hakbang na ito, sa 5 hakbang na pag-uusapan po natin ay ito po ay upang tayo ay ituwid at hindi po para parusahan tayo ng ating Panginoon. So sabi po doon po sa mga ibibigay na hakbang ng Panginoon ay hindi para tayo ay ituwid, hindi para tayo ay parusahan or pahirapan ng ating Panginoon, kundi para tayo ay maging matuwid sa ating pananampalataya. So sabi, si Jonah daw po ay patungo na that time sa maling direksyon. Nung time na ito na inutusan siya ng Panginoon, patungo na siya sa maling direksyon. Mapa yung physical na katawan niya at ang kanyang spiritual na buhay ay papunta na siya dun sa maling direksyon ng kanyang buhay. Kaya naman kumilos na ang Panginoon upang siya ay ibalik sa tamang landas. So ayun po, ano po yung unang hakbang na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Jonah? So ang sabi po, una, nagpapadala siya ng mga bagyo sa iyong buhay, or nagpapadala siya ng mga bagyo sa iyong buhay. So makikita po natin ito sa aklat ng ni Jonah, chapter 1 verse 4. Ang sabi po dito ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. So sa konteksto po na ito malinaw na sinabi sa talata na nagpadala ng isang malakas na bagyo si Yahweh. So kung nasa sa dagat si si Jonah,
So, ibig sabihin nun, malalakas na alon, malakas na hampas ng alon sa barko na sinasakyan niya. Tapos, yung hangin siguro, sobrang lakas din na dadala na yung barko sa sobrang lakas ng hangin, ano po. So, ginamit po ng Diyos, bilang instrumento, yung alon at yung hangin o yung bagyo. Yung, siguro po sa buhay natin, ngayon, pag sinabing bagyo ng buhay natin, mga pagsubok, ginamit po ito ng Panginoon upang gisingin or guluhin yung mga natutulog or yung natutulog na si Jonah, kasi that time po nung nagkakaroon na ng bagyo sa laot, ay natutulog pa po si Jonah. At isa po yun sa inanuhan ng isang kasamahan niya na, abat natutulog ka pa riyan, bumabagyo na, manalangin ka sa iyong Panginoon at sabihin mong tayo iligtas sa pangyayari or sa sitwasyon nating ito. So yun pala, yung ginagamit pala ng Diyos minsan ang mga bagyo sa buhay natin upang tayo yugyugin, yanigin, gisingin, gulatin, guluhin yung natutulog nating espiritu, yung natutulog nating buhay, kung ang atin pong spiritual life ay parang patulog-tulog na, so ginigising po ng Panginoon, ginugulo po, ginagambala ng Panginoon or niyayanig ng Panginoon upang tayo po ay magising na sa pagkatulog natin or sa ating panlalamig, ika nga, sa ating Panginoon. So ayun po, ginagamit po ng Panginoon or ang mga bagyo or nagpapadala po siya ng bagyo sa buhay natin upang tayo po ay may matutunan or gisingin ang ating mga natutulog na buhay, At makikita natin sa iba't ibang bahagi po ng Biblia, si Jacob, niloko po niya yung biyanan niya pagkatapos niyang mandaya. Ang mga Israelita po, pinilit magpalaboy-laboy sa loob ng 40 taon. Biruin niyo po 'yon. 40 years na hinayaan ng Panginoon na magdusa, maghirap ang mga Israelita. Bakit po? Kasi po ginagamit po 'yun ng Panginoon upang makita natin na tayo po ay kino-call out ng ating Panginoon. Si Samson po, nawalan po ng paningin, di po ba? Si Haring David, tumakas sa sarili niyang anak. Kaya naman po sa gitna ng unos, kapag po tayo ay nakakaranas ng mga bagyo na ipinapadala ng ating Panginoon, bagyo sa buhay natin, problema, pagsubok, dalamhati, na ipinapadala ng ating Panginoon, naitanong po ba natin sa ating mga sarili? Naitanong po ba natin na, Diyos o Panginoon ko, ano ang gusto mong iparating sa akin sa pagsubok na ito? Kasi may tinuturo po sa atin ang ating Panginoon, sa every pagsubok na ating nararanasan ay may nais pong iparating sa atin ang ating Panginoon. Mga teachings or learnings na pwede po nating makuha dun sa pagsubok na meron po or na ating pong nararanasan. So ayan po, yun po yung unang hakbang na ginawa ng Panginoon sa buhay po natin and sa buhay po lalo ni Jonah. Nagpadala po siya ng bagyo sa ating buhay. So pangalawa po, hinahayaang maapektuhan ang mga nasa paligid mo. So hinahayaan daw po ng Panginoon na maapektuhan ang mga nasa paligid natin. So sabi po sa Jonah 1 verse 5. So, sabi po sa Jonah 1 verse 5, dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos, pagkat inihulog nila sa dagat ang mga kargamento. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. So, yun po yung kinukwento ko kanina, na natutulog lang si Jonah habang bumabagyo na. So, yun daw po, nagkaroon na daw po ng labis na takot yung mga tripulante, yung mga kasamahan ni Jonah sa barko, At, sabi daw po,
kapag ka nasa isang barko ka, 'di ba? For example, nasa isang barko, naglakbay ka sa isang barko. Kapag po lumubog ang barko, 'di ba hindi naman po 'yun ikaw lang yung malulunod. So, automatic po 'yun na kapag ka lumubog ang isang barko, lahat po ng nasa barko ay lulubog na. So, sabi nga daw po, walang lumulubog na mag-isa. Ang bagyong dumating daw po kay Jonah or kay Jonas ay nakaapekto rin sa mga taong nasa paligid niya. So, ganun po ang ang effect kapag tayo po ay nagkakaroon ng panghihina or kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng hakbangin na hinahayaan niyang maapektuhan ang mga nasa paligid natin. Bakit? Para mas ma-feel natin kung ano yung situation na meron tayo, na parang 'di ba kasi 'di ba tayo ang naturalesa ng mga tao po okay lang 'yan, mapahamak na ako, mag-isa lang naman ako dito, pero hindi po. Nagkakaroon po ng pagkakataon na hinaayaan ng Panginoon na may maapektuhan na ibang tao para mas makita natin yung effect nung pangyayari sa buhay natin, na yung effect na hindi natin naayos yung ginagawa natin or hindi tayo sumusunod sa mga dapat na gagawin natin. So sabi, pagkatapos din daw po magkasala ni David, halos 1 taon din siyang hindi nagsisi. At sa wakas, kinumpronta siya ni Propeta Nathan at sinabing mamamatay ang bata sa bunga ng kanyang kasalanan, hindi para sa parusa kundi upang magising si David. So yun po, may nadamay. May madadamay na bata kung si David ay hindi magsisisi, mamamatay yung bata dahil sa kasalanan na ginawa ni David, So, kung hindi po gagawin nyo ng Panginoon, kung hindi po hahayaan ng Panginoon na may maapektuhan sa ating paligid, ay maaaring hindi po tayo magising din sa ating pagkakatulog. Katulad nga po nung kwento natin kanina, baka hindi tayo magising sa katotohanan na may mali na tayong ginagawa, Kaya naman po, ang tanong ulit, ano nga ba ang kayang gawin ng Diyos para ibalik tayo muli sa Kanya? So, ayan po, mamaya po sasagutin po natin. Ayan. So, pangatlo po na hakbang na binibigay ng Panginoon, na hakbangin para po tayo ay mas maging matuwid, ay nagpapadala siya ng taong magsasabi sa iyo. So, makikita po natin sa Jonah 1 verse 6, sabi po dito, nakita siya ng kapitan at ginising. Ang sabi po sa kanya, ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. So, ayun po, habang bumabagyo, lumapit po sa kanya ang kapitan, kung makikita po natin, parang nasa teleserye tayo, na may nagkakaroon ng kaguluhan, tapos yung isa petiks lang, tapos ginising siya ng isang tao, ng isang kapitan, at sinabihan siya na manalangin ka, sumampalataya ka sa Diyos mo, tawagin mo ang Diyos mo, at baka sakaling tayo ay kanyang kaawaan, So, ang katotohanan po dito, God can use anyone. Mapakristyano man po o hindi. Gagamit ang Panginoon ng tao na pwede niyang magamit upang magsabi sa iyo, na upang mag-remind sa atin. Lalo na po kung tayo ay napupunta na dun sa maling landas or sa maling direksyon ng ating buhay. So, sabi po dito, kahit man po bata, kahit matanda, wala po yan sa edad, Kristiyano man o hindi, ang Diyos ay nagpapadala ng mensahero. At ang ating tugon ay mahalaga. Magalit man tayo o magpakumbaba man tayo, hindi natin maaaring baliwalain ang tinig ng Diyos.
So, ginagamit ng Panginoon kahit sino man yan. Kahit pa siguro yan, kaaway mo yan. Possible na gamitin po yun ng Panginoon upang tayo po ay magising sa katotohanan, upang tayo po ay magkaroon ng realization na tayo ay napupunta na sa maling direksyon. So, sabi po, sabi po, wag daw po nating maliitin ang mensahe ng ating Panginoon kahit pa sa di inaasahang tao ito manggagaling. Kasi minsan po tayo, 'di ba? Ang tao miski ako po nagkakaroon po tayo ng parang na disappoint po tayo, or parang lalo na po kapag sa sinasabing sa maling tao nang galing, or sa kunwari sa kaaway natin or sa hindi natin inaasahang taong manggagaling yung mga salitang makaka-touch ng puso natin, na parang makakapagpa-realize na sa atin po. So, wag daw po nating mailitin ang mensahe kahit pa hindi ito sa inaasahan nating tao manggagaling. So, yun po, pangatlo, nagpapadala po siya ng mensahero o ng tao na magsasabi sa atin. Pang-apat po, ibinubunyag niya ang iyong pagsuway. So, makikita po natin ito sa Jonah chapter 1 verse 7 to 8. So, sabi po dito, nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? So dito po sa kwentong ito sa chapter 7 to 8, ibinunyag na po kung sino nga ba si Jonah. Kasi hindi naman po dapat siya nandoon sa barko na papuntang Tarsis, So, sa lahat ng tao na nandoon, pangalan po ni Jonah yung nabunot. Hindi po yung nagkataon lang, kundi talagang pinahintulutan ng Panginoon na siya ang mabunot upang maihayag or maibunyag yung pagiging pasaway niya. So, dahil sa pamahiin, nagpalabunutan nga po ang mga marinero. Sa kawili-wiling twist, ang mga hindi nananampalataya ang unang nakadama na ang bagyo ay bunga ng kasalanan nila. So, ganun daw po pala. May pangyayari pa palang ganito, parang kumbaga na kinabahan pa yung mga hindi mananampalataya, kasi syempre baka nga naman sila ang may kasalanan, or sila ang dahilan kung bakit nangyayari sa kanila ito. So, makikita rin natin sa Biblia na ginamit po ng Diyos ang mga hindi inaasahan upang ibunyag ang kasalanan. Kasalanan ni Jonah. Ano ba yung kasalanan ni Jonah? Yung pagtakas niya sa Panginoon, sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. So, ayun po, God reveals hidden sin. Hindi po dahil gusto lang tayong ipahiya ng Panginoon, kundi dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya po, yung mga itinatago nating kasalanan ay minsan ay nabubunyag po, sabi nga po, 'di ba? Walang kasalanan or wala kang pwedeng itagong kasalanan sa ating Panginoon. At laging inihahayag ng Panginoon, anumang kasalanan natin, mapaito man ay nakatago, ay ibubunyag ito ng ating Panginoon. So, sabi po ng Panginoon, aminin natin ang ating kasalanan at hayaang si Lord ang mag-restore sa atin. So, sa pagbubunyag po ng Panginoon sa ating mga pagsuway o sa ating mga pagkakasala, wag daw po tayong wag po nating sisihin ang Panginoon dahil sa pagbubunyag na ito. Hindi po ito para tayo ay ipahiya o para tayo ay maging maliit sa paningin ng ibang tao, kundi po hayaan po natin ang Panginoon na ma-restore yung mga pagsuway, ma-restore yung kung may kasalanan po tayong nagawa, ay ma-restore po ito ng ating Panginoon. So,
Panglima po, so ayun po, apat na po nagpapadala siya ng bagyo, hinahayaan niya maapektuhan ng mga taong nasa paligid natin, nagpapadala siya ng mga taong magsasabi sa atin at ibubunyag niya ang ating mga pagsuway. At panglima po, hinahayaan niyang ikaw mismo ay mahipo o masaktan. So sabi po sa Jonas, sa Book of Jonah, chapter 1 verse 15. Sabi po dito, so pagkasabi po nito ni Jonah, yung mga kasalanang ginawa niya, yung pagsuway niya sa Panginoon, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat, at agad namang pumayapa ang dagat. So ayan po, itinapon nila si Jonah sa dagat. Siyempre, kapag tinapon ka sa dagat, masasaktan ka po talaga, physically. At sabi po, minsan ang disiplina po ng Panginoon ay ginagawa niya physically o sa physical nating pamumuhay, di po ba? Para daw po ito sa ikabubuti ng ating buhay. So, ayun po, hindi po ibig sabihin na lahat po ng sakit o aksidente or parusa na nangyayari po sa atin ay ito po ay para lang tayo ay saktan ng ating Panginoon. Dapat daw po ay maging tapat tayo sa posibilidad na ito'y paraan ng Diyos upang tayo ay itama dun sa mga maling nagagawa na po natin, na katulad po ni Kristo, si Jonas ay nag-alay ng sarili niya para sa iba. So, mula po nung inamin ni Jonah na siya ay sumaway sa ating Panginoon, ay inalay na rin po niya ang kanyang sarili para sa iba, para po ma-save yung mga nasa barko. Katulad po ng ating Panginoong Jesus, inalay niya ang buhay niya dahil sa ating mga kasalanan, po. So, ayun po, alamin po natin kung ang correction ba ay para sa pagsasaayos ng ating buhay. At wag po tayong magkaroon ng hinanakit o questionin natin ang Panginoon kung bakit ba nangyayari ito sa ating buhay. Kundi tanungin po natin ang ating mga sarili kung ito pa ay correction or pagtatama sa atin ng ating Panginoon at pagdadala sa atin sa tamang direksyon. So, ayun po, yun po yung mga paraan na ginawa ng Panginoon upang tayo po ay maitama ng Panginoon sa maling direksyon na ating kinapupuntahan. So, kinukuha po ng ating Panginoon ang ating atensyon. At pangalawa po, nais ng Diyos na gisingin ang ating espiritu. So, God's correction is a form of love. Sabi po sa Hebreo 12:6. So, sabi po dito, wait lang po Hebreo 12:6. So, sabi po ng Panginoon, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So, nagkakaroon po pa rin po ng pagpapalo, kasi out of love po yun. Yun po yung form of love na gustong iparating sa ating ng Panginoon, yung pagtatama o pagkokorek po sa atin. So, sabi po, bakit kaya gumagamit ang Diyos ng mga tila matitinding paraan para makuha ang ating pansin? Galit po ba ang ating Panginoon? Gusto po ba niyang tayo ay parusahan? Ang sagot po dito ay hindi, kapatid. Ang layunin po ng Diyos ay upang tayo ay ituwid dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang awa at sa kanyang kabutihan. Gusto po niya na tayo'y makabalik sa kanya at ayaw niyang tayo ay masira sa ating mga kasalanan na ginagawa. Kaya't gumagawa po siya ng paraan upang gisingin ang ating spiritual na buhay. So, ayun po, yun naman po pala yung ginagawa ng Panginoon. Ginigising po tayo. Ginigising po niya ang ating spiritual na buhay upang tayo daw po ay hindi mapapunta sa kasamaan, upang hindi daw po tayo masira ng mga kasalanan. So, ayun po, meron pong mga tiyak na layunin ang ating Diyos kapag tayo po ay kanyang tinutuwid. So,
Una po, nais ng Diyos na kilalanin natin ang kanyang presensya. Makikita po natin sa Jonah chapter 1 verse 10. So ang sabi po dito, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama na matinding takot ang mga nakarinig, kaya't sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. So nais ng Diyos na kilalanin natin ang kanyang presensya. Tumakbo kasi si Jonah, tumakbo siya palayo sa presensya ng ating Panginoon. Pero napakalinaw din po dito na gustong-gusto ng Diyos na bumalik si Jonah sa ating Panginoon. Katulad din po natin, kung tayo po ay napapalayo sa presensya ng ating Panginoon, kung tayo man po ay nagkakaroon ng panlalamig, kung tayo naman po ay nagkakaroon ng panghihina sa ating pananampalataya. Katulad po ni Jonah, nais at gusto ka din po ng Diyos na bumalik sa Kanya. So sabi po, kapag may pagsaway o pagsubok sa ating buhay, kadalasan itong paalala. Sabi po, anak, narito lang ako, babalik ka ba? Tanong po yan ng ating Panginoon. Sinabi at tinanong po yan ng Panginoon natin, narito lang ako anak, babalik ka ba? At lagi pong nais ng Panginoon na tayo ay bumalik sa Kanya. So ayun po, makikita po natin dito na gusto ng Panginoon na kilalanin natin yung presence ng ating Panginoon at makita na ang presensya ng Panginoon ay laging nasa sa atin. Hindi po ito nawawala So pangalawa po, nais ng Diyos na aminin natin ang ating mga kasalanan. So yun po ang isa sa layunin ng ating Panginoon sa ating pagtutuwid. Nais niya na aminin natin ang ating mga kasalanan. So makikita natin po ito sa Jonas 1 verse 9, chapter 1 verse 9 to 10. Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo sa Panginoon. So ayun po, nagpahayag si Jonas ng lantaran sa mga kasamahan niya, sa mga tripulante ng barko. Sinabi niya, siguro ako ang may kasalanan, ako ang nagkasala. So ang kasalanan daw po na hindi ipinapahayag ay parang mabigat na hindi kayang paliparin ng anumang pakpak. Kapag daw po pala tayo ay nagkakaroon ng kasalanan na itinatago natin o hindi natin ipinapahayag, para daw pong nagbubuhat ng isang napakabigat na bagay na hindi kayang paliparin ng anumang pakpak. Kadiliman na hindi mapapawi ng kahit anong ilaw. Kapag daw po pala tayo ay nagkukubli ng ating kasalanan, para daw po tayong nasa kadiliman na kahit anong gawin natin ay hindi tayo maiilawan o hindi tayo magliliwanag. At para din daw po itong sakit na walang lunas, na kahit na anong gawin natin, miski tayo na ang pinakamayamang tao sa buong mundo, kapag daw po tayo ay may kasalanan na hindi natin ipinapahayag, ay para daw po itong sakit na hindi kayang pagalingin ng sino man, nino man. Kung ang kasalanan ang problema, kung meron daw po tayong mga kasalanan, ano daw po ba ang nararapat na solusyon sa pagkakasala natin? Kapatid, pagsisisi at tapat na pagpapahayag ng ating mga kasalanan. So sabi po sa 1 John 1:9, lagi po natin itong naririnig, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo ay patawarin. Imaginein po natin nakalagay po, nakalahad po sa Bible magkaroon man po tayo ng pagkakasala, kung ito po ay ating ipapahayag natin ng buong puso ang kasalanan na ating nagawa, tapat daw po ang ating Panginoon
upang tayo ay patawarin anuman pong pagkakasala na ating magawa. Kaya naman po, nais lang po ng Diyos na aminin natin ang ating mga kasalanan. At siya ay tapat na tayo ay patawarin sa lahat ng ating pagkakasala. Kailangan lang daw po nating magsisi at ipahayag. So, ayun po. Pangatlo po, nais ng Diyos na magpasakop tayo sa kanyang kalooban. So, makikita po natin ito sa Jonah 1 verse 2. So, sabi po dito, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. So, nais po, inutos po ng Diyos, napakalinaw po ng sinabi dito ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive. Ang panawagan ng Diyos ay hindi po nagbabago. Inutos po ng Panginoon na sa Ninive pumunta si Jonah. Ngunit sa ibang lugar po siya pumunta. Nawalan po ng pagpapasakop si Jonah sa pagkakataon na ito, hindi po siya sumunod sa kalooban o sa inuutos ng ating Panginoon. At kapag daw po tayo ay hindi sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon, syempre po, kasunod na rin po niyan ay ang pagpapalo. Kung sabi po dun sa lagi nating quotation na ang pagsunod ay may pagpapalang kasunod, At meron din naman pong quotation na ang hindi pagsunod ay may pagpapalong kasunod, di po ba? Katulad po ng nangyari kay Jonah. Dahil po sa hindi po niya pagsunod sa ating Panginoon, ay nagkaroon po siya ng pagpapalo or binigyan siya ng pagsubok ng ating Panginoon na hanggang sa makain siya or lulunin siya ng malaking isda, At kapag naman daw po tayo sumunod, natatapos na po doon ang pagtutuwid ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi po sumusuko sa atin. Naghihintay lang po siya at handa po tayong yakapin kung tayo po ay muling susunod sa ating Panginoon. So, hindi naman po porket tayo po ay hindi sumusunod lagi sa Panginoon, ay wala na po tayong chance para tayo ay yakapin muli ng ating Panginoon. Lagi lang po naghihintay ang ating Panginoon. At tayo ay handa niyang yakapin sa pagkakataon na tayo ay sumunod na sa ating Panginoon. So, ayun po, yun po yung tatlong layunin, tiyak na layunin ng Diyos kapag po tayo ay kanyang tinutuwid. Nais po niya na kilalanin natin ang kanyang presensya. Nais po ng Diyos na aminin natin ang ating mga kasalanan. Nais din po ng Diyos na tayo ay magpasakop po ay sumunod sa kanyang kalooban. So, ayun po. Pangatlo po na puntos para po sa mga dapat nating malaman na kayang gawin ng Panginoon ay inaasahan ng Diyos ang tunay na pagsisisi. So, paano tayo dapat tumugon sa paanyaya ng ating Diyos? Sabi po, gusto niya tayong bumalik, pero hindi niya tayo pinipilit. Tayo ang kailangang lumapit po sa ating Panginoon. Gustong-gusto po ng Panginoon na tayo po ay bumalik sa Kanya. Ngunit wala pong sapilitan, hindi po siya nagpupumilit na tayo ay bumalik. Ang nais po ng Panginoon ay kusang loob tayo na lumapit sa ating Panginoon. Tayo ay magsisi, tayo ay sumuko, aminin natin ang ating mga pagkakasala at tayo ay bumalik sa Kanyang muli. So, inaasahan po ng Diyos ang tunay na pagsisisi natin. So, ayun po. Yun po yung tatlong puntos po natin na dapat nagawin. Dapat nating malaman na kayang gawin ng ating Panginoon. Una po, napakarami pong paraan ng ating Diyos para makuha ang ating atensyon. Nandiyan po ang nagpapadala siya ng mga bagyo, hinahayaan niyang maapektuhan ang tao sa ating paligid,
Nagpapadala siya ng mga taong magsasabi sa atin na tayo ay nasa maling landas na. Ibinubunyag niya ang ating mga pagsuway. Hinahayaan po ng Panginoon na tayo mismo ay mahipo o tayo mismo ay masaktan para po ma-realize natin o malinawan tayo na tayo po ay nasa maling direksyon na. Pangalawa naman po ay nais ng Diyos na gisingin po ang ating espiritu para po atin po siyang kilalanin. Ang presensya po ng Panginoon ay ating kilalanin at para po aminin natin ang ating mga kasalanan. At ang panghuli po ay para magpasakop tayo sa kanyang kalooban. At pangatlo po na kayang gawin ng Diyos ay inaasahan ng Diyos ang tunay natin na pagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan. So, ayan po, ngayon po, lalo po higit ngayon sa panahon po natin ngayon, Lenten season na. So, ire-reminisce po muli natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin po, sa mga kasalanang ating nagawa, So, marereminisce or aalalahanin po natin ulit ang kabutihan, katapatan ng ating Panginoon, yung pag-aalay niya ng buhay niya para sa atin, para po sa mga kasalanan natin. Kaya naman kapatid, inaanyayahan ko po ang lahat na anuman pong pinagdadaanan natin ngayon, kung tayo man po ay nanlalamig, tayo po ay nanghihina, ang ating pong mga apoy ay tila ba na nawawalan na ng ilaw, atin pong muling pag-alabin ito. At dahil nais po ng Panginoon na tayo ay bumalik sa Kanya. Kaya naman, sa atin pong buhay, sa buhay natin bilang mga Kristiyano at maging sa mga hindi pa, may mga pagkakataon po talaga na nadatapa tayo, nawawala ng apoy ang ating mga pananampalataya. At tinitingnan natin ang ating buhay. At tinatanong din natin minsan, pwede pa kaya akong bumalik at mag-alab sa Panginoon? Or pwede kaya akong pwede kayang mag-alab ang pananampalataya po sa Panginoon? Nais kong makilala muli ang ating Panginoon. Kapatid, ang sagot po, oo, nais, pwede po. At gustong-gusto po ng Panginoon na mag-alab muli ang ating pananampalataya, ang ating mga apoy ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang banal na Espiritu po ay kasama natin lagi po natin kasama ang ating ang banal na Espiritu. Yan po ang ina ng mga apoy na hindi kailanman mamamatay. At ikaw ay tapat, at kung ikaw ay tapat na babalik, ay muling mag-aalab ang apoy sa iyong puso. So, ayan po kapatid, nais lang po ng Panginoon na tayo ay mag-repent, magsisi sa ating mga kasalanan, at tayo muling bumalik sa ating Panginoon, at muli niyang pag-aalabin ang apoy ng ating puso. Kapatid, God wants you back in His arms. Kaya naman, patuloy po tayong manampalataya sa ating Panginoon, patuloy po tayong magbalik sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At nais ko pong ayahan ang lahat sa isang maiksing panalangin. Yes, Lord, purihin ka, Panginoong Jesus. Tunay nga po, napakabuti mo, O Lord God. Ikaw ang aming tapat na Panginoon. Lord, maraming salamat po sa salita mo na aming napakinggan ngayong araw, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at sa pagpapaalala mo na nais mo kaming pabalikin, Lord God. Ano man pong nararanasan ng bawat isa, Panginoon, pagsubok, kawalan, Panginoon, panghihina, Lord God, panlalamig, Panginoon, sa pananampalataya namin sa iyo, Lord God. Lord, nais namin pag-alabin muli, Panginoon. Nais namin muling bumalik sa iyo, O Lord God. Nais namin, Panginoon, na muli ka namin makasama, yung presensya mo ang nais namin na laging makasama, Panginoong Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na
patuloy mo kaming pinapabalik sa iyo, O Lord God. At patuloy, Lord God, na yung loving arms mo, Panginoon, ay nakahanda, Panginoon, na kami yakapin, O Lord God, at na sa aming pagbabalik ay lagi kang handa na kami ay muling yakapin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. Tunay nga pong napakabuti mo. Ikaw ay tapat na Diyos, O Lord God. Tunay nga pong ikaw ang aming Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Diyos ng lahat ay kaya mong papangyarihin, Panginoong Jesus, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa po ang papuri, pasalamat, pagdadakila, tanging sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Para naman po sa mga nais humingi ng panalangin for our prayer and counseling, maaari po kayong tumawag sa ating landline number 8808-1589. Yan po ay sa Gian Youth Center. O kaya naman po sa numerong 8706-6519. At yan naman po ay sa Delight in the Lord Prayer Garden. At maaari din po sa mga mobile number, sa mga numerong 0917-177-6466. At yan po ay sasagutin po tayo ng ating butihing pastor, Pastor Rolly Antonio. At sa smart naman po, 0920-414-0915. Yan naman po ay numero at sasagutin po kayo ng ating Pastora Edith Sisivan. At para naman po sa ating mga love gift, sa mga nais pong mag-bless po para sa ating radio program, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga blessings sa GCash number po na 0920-414-0915. Yan po ay numero ni Pastora Edita Sisiban. At sa atin pong BPI account, savings account 3196285291. Account po ito sa pangalan po ni Pastora Aida Antonio. So ayan lamang po. Maraming salamat po mali. At lahat po tayo ay i-bless palalo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon, at to God be all the glory. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay.
pag-ibig niya, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko, pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko, pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa ilang ako'y kanyang itatawid, disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya, siya'y mayroong gagawin ngayon. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko, pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya, kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan.